Cassie slept like a champion. Kung lechon siya, golden brown. Kung white noise siya, parang industrial fan na may kalansing pero soothing pa rin. Kahit mag-Taylor Swift concert si Cheska sa kabilang kwarto, dead ma. Tulog pa rin. Queen behavior. Sanay ang katawan niya sa night shift life. Tahimik. Walang chika. At pinaka-importante, walang customers na mag-o-order ng chicken inasal na may kasamang life drama. Pero may dumarating na plot twist. Si Tito Julio, ang hari ng short orders, biglang nag-reincarnate as guardian angel ng kusina. Hands-on pa sa grilled balut o grilled balut. Nag-e-evolve siya. Tapos bigla may umaling aw-ngaw. Ate! Cassie mentally nagmura. Sino na namang alarm clocks to? At may pangalan pa? Chin Chin. Live, loud. Built-in speaker. Walang mute. Francine, hindi pa kompleto beauty sleep ko. Pero bago pa siya makareact, may yumakap sa kanya from behind. Human teddy bear on steroids si Chin Chin. I love you, I love you, I love you. Wait lang. Ano bang sininghot ng batang to? Mortal enemies sila mula pagkabata. May unspoken agreement sila na wag mag-usap. Pero ngayon, sweet girl era? Teka, bakit ang bait mo? Nadulas ka ba at nauntog? Ate, ikaw ang pinaka-the best na ate sa buong mundo. Ang aga ng graduation gift ko from you. Nagising bigla ang kaluluwa ni Cassie. Graduation what? May pangarap siyang regaluhan ng iPhone ang kapatid niya. Pero plano pa lang yon. Plano? Oh, ate, yung Max Edition ha. Yung malaki. Para pang content creator vibes. At that point, wala na ang antok. Wala pati sense of financial security niya. iPhone Max? Girl? Kulang yata kahit kidney. Napaisip siya. Mag-exclusive escort na ba siya kay Boss Yago? May free food naman. Baka may loyalty card. Habang nagme-meltdown siya, naka-party mode si Chin Chin. Wait lang ate, may delivery din para sa'yo. Say what now? Sino magpapadala ng package? Unless si Lord naglazada. May inabot na paper bag. Pang rich tita aesthetic. Nakalagay ang pangalan niya. Binuksan niya. At muntik na siyang himatayin. iPad Pro. Latest iPhone Max. AirPods. Literal na blessing from the sky. O baka galing kay Lucifer. Teka, baka wrong send. Ayoko sa kulungan. Di ako bagay sa orange jumpsuit. Pero may note. Huwag ka nang mag-overthink kung bakit binilhan kita nito. Service unit mo ito. Basag na phone mo, palitan mo na. Simula ngayon, ikaw na magta-traffic ng delivery orders. Yung para sa kapatid mo, kalahati na lang babayaran mo. Bonus mo na for surviving. Enjoy. Paki-congratulate na lang ako sa utol mo. Yago. P.S. Alam kong hindi ka papayag na libre. Ibigay mo bayad kay Tita Lily. May resibo. Kung ayaw mo sa kulay, palitan mo. Cassie almost cried. Sa sobrang emotional overload, nag-eye twitch pa siya. Bakit ganito si Boss Yago? Akala ko bruho siya. Fairy godfather pala today. Hindi tulad ng credit card ni Kuya Diego na may kasama pang lifetime utang na loob. Si Yago, walang interest. Unless, emotional interest? Chin-chin, eavesdrop queen, mabilis. Ate, ang pogi ng boss mo. May opening pa ba? Wala. Pero sa Poison Apple, laging may hiring. Perfect na dun yung mga hot na pinsan ni Ate Maddie. Baka isa sa kanila destiny ko. Hinila ni Cassie ang bangs ng kapatid. Focus muna sa aral bago landi. Fine. Pero pag may trabaho na ako bahala sa baon ni Cheska. Ngumiti si Cassie. Kahit magulo ang mundo, may mga taong marunong magmahal. Armed with gadgets and sarcasm, bumalik siya sa working girl life, all thanks to one boss na villain. Pero may puso. And Apple ID. Villa Paloma, East Side. Habang papalapit si Yago sa firing range, naririnig niya ang mga putok ng baril na parang may action movie shoot. Isa lang ang sure. Kapag may hawak ng .45, si Mama wala ng Diyos sa paligid.
Siya lang ang bida. Huminto siya sa harap ng range. Sumandal sa SUV at pinanood ang nanay niyang mukhang dapat kinast sa John Wick. Suot ang fitted jeans, yellow blouse, at mukha siyang classic MGM actress na may side eye. Dumating si Papa. Diretso sa harutan mode. Halik agad kay Mama. Napapikit si Yago. Instant migraine. At ayun, naalala niya. 6 silang magkakapatid. All because gusto ng nanay nila ng baby girl. Raffle draw sila. Dumating ang bunso. Si Livy. May AirPods at attitude. Oh, finally, Kuya, with the magical swiping card arrived. Of course, mismo na yung walking ATM mo. Hindi lang miss, need, especially pang checkout sa Amazon. Si Yago, professional agent by day, designated tatay ng 3 bunso by night. Ginawa siyang azucarera. Paglapit niya, binungaran siya agad ni Mama. Dramatic pause included. Mabuti naman at naalala mong may nanay kang hindi mo binlock sa social media. Here we go. Mama, busy lang talaga. Huwag mo kong mamamamahin, Juan Santiago. Sumulyap siya kay Papa. Pero naka-tutorial ito kay Livy. Literal na iniwan siyang nakikipagbarilan, verbally. Naiintindihan ko trabaho mo. Sabi ni Mama habang may hawak na Glock. Ako nga naging NBI asset bago maging Mrs. Mondego, pero na-balance ko career at pagiging ina. Ikaw, pati pagjowa, bagsak ka. Shot fired. Mama, may apo ka naman kay Elias. Si Aliyah. Isa lang, kung isa lang kami ng papa mo noon, wala ka ngayon. Point taken. Hindi naman raffle. Pak! Tumama ang plastic bottle sa balikat niya. Ano gusto mo? Makasal ka sa grenade launcher? Kung di ka pa ready mag-asawa, maghanap ka kahit nililigawan. Tumingin si Papa. Gustong sumabat pero natakot. Hon, baka gusto mong mag-water break. Uno, hindi ako dehydrated. Uhaw ako sa apo. Yago whispered. Ibang level na pressure. Endgame mission. Ano ba type mo? Yung babae dapat marunong mag-teleport o may bulletproof uterus? Napanganga si Yago. Hindi niya kayang aminin kung sino ang naiisip niya. Ma, hindi right time. Marami pa akong mission, Puro ka ganyan. Excuse. he sighed. After this mission, promise, maglalaylo muna ako. Good. Pag may naihandog ka ng apo, saka ka na maglaro. Ma, hindi naman agad sumusulpot ang apo. Kung may loyalty card ka, baka lumamig ulo ko. Subukan mong wala pa rin akong makita ngayong taon, isusumpa kita sa altar ng mga lola mo. He nodded fast. Ma, perfect timing yung paglaylo ko. Si Pao, manugang ni Ninong Alberto. May dalang ebidensya tungkol sa plane crash ni Reden Fuentes murder yun. Siya lang may hawak ng data. Tahimik bigla ang firing range. Wala ka talagang balak tumigil. Bulong ni Mama. This mission might save dozens of kids. Hindi ito para sa glory. Nakuha mo stress ko. Papa laughed. Ikaw pa. Di ba nag-undercover kang bar girl nun? Freeze frame. Pinatay ni Mama ang moment. At least ako may undercover name. Ikaw, Yago agad. Parang password ng suicide mission. Yago smirked. Ma, ikaw ang hotter, angrier origin story ko. Nagtaas ng kilay si Mama. Pero kinilig. He escaped. Habang nagda-drive pa uwi, nag-vibrate ang phone. Message from Casio. Salamat ha. Pero babayaran ko yung pinadala mo. Tuso ka. May pa-loan ka pa. Pinadala ko na kay Tita Lily ang partial payment. Next na ang susunod. Napangiti siya. Classic Cassie. Kahit thank you may pasaring. May gusto sana siyang sabihin. Pero baka tawagin na naman siyang kuya. He hated that. Hindi siya kuya. Binuksan niya ang iPad file nito. Maria Cassiopeia, Lim Elizondo. May spark sa dibdib niya na hindi covered ng HR manual. May album invite, Cassie's phone. May bagong selfies. Wala siyang sablay na anggulo. Sinave niya. For security. For the soul.
Naalala niyang dapat niyang tawagan si Pao. Nag-U-turn siya pabalik. Pero kahit anong focus niya sa mission, may iisang problema. May multiverse man o wala, isa lang ang kasi sa kalawakan. At kapag hindi siya kumilos, baka mas-snatch ito ng mga agent niyang abangers. Steven Salcedo, Lee Sr. slammed his phone down, breathing hard. Galit siya. Hindi basta galit, yung klase ng galit na may kasamang takot na hindi niya inaamin. 2 senator, 3 congressmen, lahat gusto mag-back out, lahat nag-aalburuto dahil sa viral article. Akala niya sa panahon ngayon, wala nang naniniwala sa news articles, pero nang kumalat sa social media, boom, wildfire, trending. Blind item pa kamo, pero tinumbok ang Salcedo Lee Estate Company. Alam niya ang style ng ganitong article. Parang birthday gift na unti-unting binubuksan hanggang sumabog ang sorpresa. And damn, his world was shrinking fast. Sinilip niya ang phone, sandamakmak na messages, missed calls. Hindi pa niya binubuksan pero malinaw sa kanya ang laman yon. Panic, doubt, pagdududa sa legit at illegal niyang businesses. Pati phone na pang pamilya lang, punong-puno rin. Linggo kasi. The kids were probably looking for him. His wife too. But he wasn't going home. Hindi muna, hindi pwede. Kailangan niya ng buong araw sa video calls. Umuwi ang mga tauhan niya dahil linggo. Kailangan nilang magmukhang legit na warehouse. Kailangan walang masilip na kakaiba. Pumasok si Raul, ang assistant niyang 2 dekada nang tumitindig sa tabi niya. Sir, nabasa ko yung na-forward mong news article. Gusto mo bang ipa-shutdown ko sa social media pages? Humigop si Steven ng hangin. Sinubukan na ng PR team. Wala silang magawa. Kahit news company, hindi matinag sa harassment ng troubleshooter ko. Hinilot niya ang sentido. Sumisipa ang migraine. Mukhang matigas ang backer ng writer, ani Raul. Untouchable daw. Kahit suyuin ng PR team, ayaw. Sinong writer? Narda, sir. Or Paulina Pabularcon. Natigilan si Steven. Yung fiancé ni Mark Mondego. Yes, sir. At sir, yari tayo sa triad kapag hindi tayo kumilos. Magwi-wildfire ito. At yari rin tayo kapag ginalaw natin ang manugang ng Mondego, sagot ni Steven, malamig ang boses. Nakatayo ang triad sa pundasyon na tinumba ng mga ninuno ng pamilyang yon. Napamura si Raul. Boss, checkmate tayo. Mas okay pa manglaglag ng local networks kaysa international. Tama. Checkmate. If they touched Paulina Pabularcon, hindi triad lang ang kaaway, pati buong mundo ng underworld. Hindi ba malinis na lahat nung alisin natin si Fuentes? Tanong ni Steven. Bakit may leak pa? Boss, chinek namin ang cloud ng laptop niya. Na-secure iyon bago siya sumakay ng Cessna. Pero walang may alam na may kopya rin si Paulina. Lecheng buhay. They got arrogant. Akala nila tapos na ang laban ng mamatay si Reden Fuentes. Tahimik si Paulina noon. Kaya hindi nila in-expect na sa maliit na alikabok, sisiklab ang bagyo. From dust, she was turning into a hurricane. Matalino yung babae, batang UP, feeling untouchable, at tiniming pa niya matapos ang engagement nila. Binuksan niya ang phone. Tinitigan ang profile ni Paulina. Marunong pumili ng sandalan ng journalist, ani Raul. Protektado siya. Mondego rin ang asawa ng tatay niya, sagot ni Steven. Mas madali para sa kanya ang proteksyon. And damn, she was marrying into the immediate family, a legit member. Sumagi sa isip niya ang email mula sa Triad head office. Doon niya lang naintindihan. Never mess with the founding fathers' descendants. At ang Mondogos? Diretso linya ang dugo sa founders ng bureau. Ang pamilya na naglagay ng balance sa buong underworld, legal at illegal. Konektado sila sa Middle East Royals, sa House of Bourbons, sa House of Windsor. May lahi ng kingpin slayers mula Mexico hanggang Europe. Si Steven, he was nothing
compared to that lineage. Laro ng chess ang mundong ito. At alam niya na hindi siya pwedeng gumalaw laban kay Paulina. Naka-blur ang mga ebidensya, ani Raul. Baka pwede natin siyang kausapin. Umiling siya. Walang gagana. Hindi pera ang habol niya. She wants justice for Reden. Huminga siya ng malalim. Defense mode tayo. Kausapin ko ang lawyers. Hindi natin kaya ang laban kapag triad na ang nagsabing umatras tayo. Kailangan niyang i-secure ang pera. Lahat ng hindi declared. Lahat ng nasa offshore. Bago ma-freeze. Bago maipit. He needed to secure his children first. Si Steve, ang panganay, ang magdadala ng bloodline, at ang 3 babae na nag-aaral sa London, lalo na si Shobi, nasa autism spectrum. Hindi pwedeng wala itong trust fund. Hindi pwedeng mapabayaan. Kailangan niyang kausapin si Steve. Sir, hindi ka pa kumakain simula kagabi, ani Raul. Kumain ka muna para makapag-isip. Paano siya kakain? May nakaambang kamatayan, literal at financial. But he nodded. Bueno, sabayan mo ako, mag-order ka. Ako na po, sir. May food pa sa ref, yung hindi nyo ginalaw kagabi. Habang nagiinit si Raul ng pagkain, kumalam ang sikmura ni Steven. Nakatingin lang siya habang nilalagay sa air fryer ang ulam. Dumating ang food delivery. Pero wala siyang ganang kainin. Ni sinigang, ni liempo, para lahat goma. Napansin niyon ni Raul at tinulak ang chicken, inasal sa kanya. Sir, try mo ito. Kagabi pa pero masarap pa. Taga roadside? Tanong niya. Medyo nabuhay ang tono. Tumango si Raul. At nang matikman niya, damn, tumama. Parang biglang may humawak sa batok niya at sinabi, kumain ka na. Sunod-sunod ang subo niya. Para siyang batang uhaw sa adobo ng nanay niya. Ano pang menu nila? Tanong niyang may pag-asa sa boses. By order ang iba, sir. Text natin ahead para maluto. Gawin mo. Tomorrow's menu. Ikaw na bahala. Tumango si Raul. Proud. Loyal. Alam niyang kailangan niyang i-secure pati ang kinabukasan nito. Sir, dagdag ni Raul, nag-reach out ang secretary ni Senator at ni Mr. Liu. Dinner appointment daw. Okay, ako bahala. Not in public, not abroad. Mahahalata tayo. Yes, sir. Let me know kung may kailangan pa.